sino po nakakatanda ng ating pinag-aralan? Ano pamagat? Nakalimutan na. So, accept God's Word. Ayan. So, sabi nga po, napakahalaga sa ating mga mananampalataya at ating tinatanggap ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yes. Sabi nga, every Sunday, wala po kayong ibang maririnig dito kundi salita ng Diyos. Amen? So, mahirap na pumupunta ka sa church but then ayaw mong tanggapin. So, sabi nga doon sa mga napag-aralan natin, let us not argue with God's Word, Sabi nga doon, slow to speak, quick to listen, and slow to anger. Natandaan po ba natin? So, napakahalaga po nung bagay na yon. So, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay pinamagatan natin, ano pa taas na? Pabalik. Yan. Kung nung nakaraang linggo ay accept God's Word, syempre, kung tapos mong tanggapin, ngayon naman ay ano daw po? Practice the Word. Sa mga atleta, ayan paano ba sila gumagaling? Pagka, halimbawa, gusto mo mag-basketball. Sino rito ay marunong mag-basketball? Ayan. Pero naranasan nyo ba yung unang hawak nyo ng bola, marunong na kagad kayo mag-dribble? Hindi, di ba? Halimbawa kung ano mang sport yan, ano ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay humusay? Practice. Ayan. Talagang kailangan sabihin, mag-ensayo, kailangan i-enhance mo. Halimbawa, kung magaling ka lang mag-dribble sa kanan, kung gusto mong gumaling sa kaliwa, kailangan mag-dribble ka rin sa kaliwa. So, kahit sa pagkanta, sa pagsayaw, kapag ang isang tao po, ang skill niya ay hindi na pa-practice, sabi nga nila, kinakalawang. Amen po ba? So sa atin, sa buhay Kristiyano, alam niyo po ba, na the moment na tinanggap natin ang salita ng Lord, pwede rin dumating sa punto na kakalawangin din ito sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin, parang naka-stack lang. Kumbaga tawag nila, stock knowledge. Sabihin nyo nga, stock knowledge. Di ba ang hirap doon? Ang dami mong alam, pero hindi mo naman nagagawa. Amen po ba? Sabi yung parang sasabihin mo, alam ko yan, pero alam ko yan sa isip, pero pag gagawin ko na, hindi ko na alam. Yan, kasi hindi nga na pa-practice. Sa ating mga Kristiyano, ang salita ng Lord, mabuti po na ating pinapakinggan. Amen po ba? Mabuti po na ito ay natatanggap natin. Sabi nga po, hayaan niyo po magsimula ako dito. Marami po mga tao na nagkakaroon sila ng maling idea na ang pakikinig ay okay na. Kapag hearing good sermon is enough. Or sabihin natin mga Bible studies is enough. Kasi akala nila, kapag yun na, nagawa mo yun, lalago ka na. Pero, hindi nila natawag din, hindi nila naiintindihan na hindi lang sapat ang pakikinig lang. Amen? Sabi nga, maganda na makinig, tama yan, but then hindi yan sapat. Sabi nga, it is not by hearing na ikaw ay lumalago. Amen? Hindi lang sa pakikinig ka lalago. Kasi marami mga estudyante sa school, nakikinig. Pero pagdating ng exam, bagsak. Ayan pagdating ng practical, bumabagsak pa rin. Bakit? Kasi hindi nga na pa-practice. So sabi nga okay yun, maganda ang nakikinig ka, but then, mas mahalaga na ginagawa mo ang napapakinggan mo. Amen. So sabi nga po, it is not by hearing, but by doing that brings the blessing. Amen? So too many Christians, sabi nga marami daw Christian, hindi naman, wala yan sa FCC, isasabihin ko, amen? Marami daw sa Christian, maraming mga mark sa Bible. Sino rin tayo nagpa-mark sa Bible? Yung meron pang stabilobos. Stabilobos po yung gamit na ngayon, hindi na yung may kulay green, may kulay pula. Yan yung mga Bibles daw nila, ang daming mark. Pero yung salita ng Lord, hindi nagma-mark sa buhay nila. Ay! Sakit naman nun. Yung Bible mo, puro mark, ang dami. Ganda ng word. Memory verse ko yan. Pero hindi ko yan life verse. Mahirap po yun. Kailangan po ang salita ng Lord nagmamark sa buhay natin. Ibig sabihin, may natututunan tayo. Ibig sabihin, may na-apply tayo. Do you agree? Amen po ba? Sabi nga po, if you think you are spiritual because you hear the word,
Huwag po tayong magpalinlang doon. Hindi po sapat na ikaw ay nakikinig lang. It is not enough to hear the word. Ano daw po? We must do it. Amen. Can we say amen? Amen. Sa FCC, now, it is our prayer na magaling tayo makinig at masunurin din tayo. Amen? Amen. Ayan. So, sabi nga nung nakaraang linggo, ang pinag-aralan natin ay about the word as a seed. Amen? Na ito ay tulad ng isang buto na tinatanim. Saan itinatanim uli? Sa matabang puso. Bakit? Kasi ano nga ba ang aim pag ikaw pa ang isang seed para ito ay maging fruitful? Ibig sabihin para ito ay lumago at magkaroon ng maraming bunga. Sino rito ay marunong magtanim? Pero dito magagaling magtanim eh. Natutuwa ba kayo pag yung tinanim nyo, hindi namumunga? No? Pag mamalaki mo ba yun, nagtanim ako eh. Hanggang ngayon, walang bunga. Ha? Nagtanim ako, binilig ako hanggang ngayon. Wala pa ako nakakain dyan kahit ano. Di ba? Hindi masaya. So, yung salita ng Lord, napakahalaga po na itong seed na to ay mamunga. So ngayon naman, paano nga ba ito mamumunga? Yan ang pag-uusapan natin. So, ngayong umaga, pag-uusapan natin na ang salita ng Diyos ngayon, dito sa verse 22 hanggang 25, ito naman ngayon ang inihantulad ni James sa isang salamin. Yan. Sino rito yung maraming salamin sa bahay? Kami, salamin namin sa CR na lang ata. Pero sa kwarto, kaso ang taas. Hindi mo makita yun dito, pababa. Ayan, lalo na ako maliit. Hanggang dito lang talaga eh. Ayan, makita ako sa para makita ko lang. Ayan, So, ano pa ang ginagawa natin kapag may salamin? Nananalamin. Kayo naman, salamin nga eh. Anong ginagawa niyo sa salamin? Anong tinitingnan niyo? Sarili. Anong itsura? Titingnan mo, sino rito yung tinitingnan pagising sa umaga, salamin agad? Yan, anong tinatanggal? Yung muta, yung lawak, titingnan. Yan. Tapos, magsusuklay-suklay. Tapos pupunta, pagkaligo mo, pagtapos yung maligo, saan ka ulit tumitingin? Bakit? Kasi malinis ka na, kaso nga lang, magulo pa. Ha? Eyeliner. Ayan. Sino nag-eyeliner? Nag-eyeliner. Di ba, ang purpose, pagka tumitingin sa salamin, para makita mo kung ano itsura mo. Na titingnan mo kung maayos ba. May iba nga, nagpa-practice pa ng ngiti sa salamin. Ayan, diba? Nagpa-practice pa doon, ang pa-cute. Ayan, titingnan din yung damit. Ayan. So, sabi nga, napakaganda na meron kang salamin. Tama ba? Mahirap sa isang bahay naman ang salamin, sasabihin ko sa inyo. Kasi hindi naman, all the time, yung mga tao nakakita sa'yo, sasabihan ka kung anong itsura mo. Uy, ang gulo ng buhok mo. Ayan, sabihin na nga lang sa'yo, ang mahangin ba sa labas? Ayan, Pero hindi lahat, sasabihan ka na may madumi sa mukha mo. Di ba nga, minsan ang hirap sabihin talaga yung kapatid na, kapatid! Diba? Gaganong-ganong ka lang. Ayun pala, meron ng sipon dito. Pag may muta, sabi mo, may muta ba ako? Di ba hindi mo na nahirap eh. Kaya nga mahalaga na meron kang salamin sa bahay. Para yung sarili mo, na-check mo. Do you agree? Yes. So, ang salita ng Lord, ganun din po. Ito ay nanahantulad sa isang salamin. Bakit? Di ba po, ang salita ng Lord ang katotohanan? Amen. Amen. So, ang salita ng Lord kailanman hindi nga bubulahin. Amen. Yes. Kahit kailan hindi ka niyan pangingitiin sa maling bagay. Ang salita ng Lord, pag binasa mo yan, ipapakita niya sa'yo kung ano ang tunay mong kalagayan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, napakahalaga na ang salita ng Lord, makita natin na tulad ng isang salamin. Amen? Kaya nga napakaganda ng ilustrasyon dito ni James kung ano ang salita ng Lord na bilang isang salamin. At ngayon, pumasok tayo ngayon sa tatlong bagay na sinabi ng ministry ng Word as a mirror. Ready na po ba tayo? Di ko na sasabihin na mabilis lang to. Kasi nakaraan na pag-usapan namin pagtapos ng service, talagang sinasabi nila kung ilang minuto yung recording, may recording.
Doon para daw ako nagjo-joke-joke. Sinabi ko saglit lang, pero umabot na ng 1 hour. Ayan. Saka sasabihin ko na lang po sa inyo, magtyaga na lang po muna kayo mag-tiis. Amen po ba? Pwede mo palapakan natin ang Lord. Kaya po, pumunta tayo ngayon sa tinatawag na, sige po, Ministry of the Word as the Mirror. Kaya unang bagay po, yung tinatawag na ang mirror ay examination. Na ang salita ng Lord, kapag tumingin ka dito, ine-examine ka nito. Amen po ba? Sabi nga niya, this is the main purpose for owning a mirror. Kapag meron ka daw salamin, ang pinaka-main purpose nito ay examine mo ang sarili mo. Hindi lang mukha mo sarili mo talaga. Meron pa nga, di ba, iba sa salamin, tinitingnan kung maayos yung sapatos, no? Tinitingnan nila kung maganda yung tindig. Ayan. Kaya hindi ako tumitingin sa salamin bagsak na si tindig Ayan, sabi niya, to be able to see yourself and make yourself look as clean and neat as possible. Tama po ba? Kaya kung tumitingin sa salamin, hindi para clean buhok mo. Para magpapangit ka. No? Kundi para ayusin ito. So, sabi nga dyan, as we look into the mirror of God's Word, sabi dyan, we must see ourselves as we really are. Ibig sabihin, parang nagbabasa ka ng salita ng Lord. Ito ang aim mo, Lord, show me kung ano nga ba talaga ang kalagayan ko ngayon. Ibig sabihin, Lord, sa pagbabasa ko ng salita mo, turuan mo ako. Sabihin nga natin, turuan mo ako. Turuan. Ibig sabihin, pa nagbabasa ka ng salita ng Lord, meron kang goal na makita mo kung ano yung kalagayan mo ngayon. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Di ba nga, minsan iniisip natin, kala natin, okay na ang lahat Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Lord, kala mo okay lang yung ginagawa mo. Akala mo, nakakalugod pa rin sa Lord yung ginagawa mo. Akala natin, parang mapapalagpas lang ng Lord yung ginagawa natin hindi tama. Pero the moment na nagbasa ka ng salita ng Lord, sabi mo sa kapatid, dedirektahin ka ng salita ng Lord. Amen. Sabi nga, ang tunay na nagmamahal sa iyo, sasabihin kung ano ang tunay mong kalagayan. Kaya nga po, ang salita ng Lord, dedirektahin ka na. Dedirektahin ka na, mali yan, wag na yan, iwasan mo na yan, hindi ka na dapat ganyan. Amen? Hindi naman sinasabing hindi mo na magagawa, but then, pinapa-alalahanan ka lagi. Kaso lang mahirap, pag hindi ka na nagbabasa, hindi ka na napapaalalahanan. Tama, mali? Tama. Kaya nga tayo nakakalimot kasi hindi na tayo nagbabasa. Makakilig lang tayo ng kilig, pero tayo mismo, hindi tayo sumusubo ng salita ng Lord. Amen? Iba nga po sinasabi na lang sinusubuan ka, pero iba yung ikaw mismo, marunong kang kumain para bumakas ka. Amen? So ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga mistake na nagagawa ng mga mananampalataya sa pagbabasa ng salita ng Lord? Yan, meron tayo dyan. Mistakes people make as they look into God's mirror o God's Word. Una, they merely glance at themselves. Ang sabi nito, they do not carefully study themselves as they read the Word. Na kapag nagsababasa ng salita ng Lord, parang basta lang makapagbasa, hahanapin lang kung ano yung mapupost sa Facebook. Amen? Yung nagbabasa ka, ano ba yung magandang i-post? Uy, ito maganda to. Copy, paste, tapos, tcharan! Nakapag-devotion na ako. Amen? Hindi masama yun. Kaso nga lang, pinapaalalahanan tayo na pag ganun daw pala, parang tumingin ka ng saglit, tapos, hindi mo na-examine na maigi yung sarili mo. Nakukuha po ba natin? Sabi nga po, many sincere believers read a chapter of the Bible each day. But, sabi nga doon, parang itong religious exercise. Parang religious exercise lang. Sabi nga nakatawagan and they fail to profit from it personally. Ibig sabihin, nalalagpasan sila nung kahalagahan na may natututunan sana sila sa pagbabasa ng salita ng Lord. Amen po ba? Bakit? Kasi nakakapagbasa tayo ng carelessly. Ibig sabihin, nagbabasa ka, pero mahirap pag mabilisan, hindi mo talaga nauunawakan. Amen po ba? Napakahalaga po na kapag nagbasa tayo ng salita ng Lord, dahan-dahan.
Amen? Sabi nga, no, reading cursory. Pag sinabing cursory, parang, Lord, anong word mo sa akin ngayon? Hallelujah! Lord, anong word mo ulit? Di ba? Hindi po ganun ang pagbabasa ng salita ng Lord. Si Lord, hindi na paglaro sa'yo ng hide and seek. Anong wala ka sa hindi? Kailangan ano nga ba, pag nag-aaral ka ng salita ng Lord, intentional ka. Kaya ka nagbabasa para ka may matutunan. Kaya ka nagbabasa para meron kang malaman. Kaya ka nagbabasa para merong mabago sa buhay mo. Kaya nga kung ang pagbabasa mo ay parang para lang, sasabihin ko sa'yo, wala tayo matututunan. Amen po ba? Ayan. So sabi nga, sa nagpapatuloy ng ganitong pagbabasa ng salita ng Lord, magbago. Pero kung ikaw naman ay ginagawa mo na yun, nasabi natin ngayon na talagang pinagtawag doon, dinanamnam mo, salita ng Lord, ipagpatuloy mo. Amen. Amen po ba? So sabi nga hindi dapat nagmamadali. Sabi niyo, huwag magmadali. Huwag magmadali. Ayan, para magtubig ka sa salamin. Ewan ko, sa mga palabas, minsan, uy, itsura mo, sige, alis na. No? Hindi dapat ganun. Pag nagpapasa tayo ng salita ng Lord, dahan-dahan. Para tumitingin ka sa salamin at talagang tinitignan mo kung anong itsura mo. Ayan. Dali lang mo. Nag-ahit ka, dito lang pala ng ahit mo, dito hindi. Nagmamadali ka kasi. No? So dapat dahan-dahan. Sabi mga ulit, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan. Bakit kailangan dahan-dahan? Kasi ito yung pangalawa. They forget what they see. Amen? Sino dito yung nagsalamin ka? Tapos nung umalis ka na, sabi mo, ano ba bang itsura ko? No? Pantay nga ba yung pagka-makeup ko? Pantay ba yung pagka-ano ka sa mata ko? Baka wala yung isang ano. Di ba ang hirap nung ganon? No? Tapos, ngingiti-ngiti ka. Pag-alis mo, madilaw ba yung ngipin ko? Hindi ko masyado natingnan eh. No? So, napakahirap po na pag tumingin ka sa salamin, tapos nakalimutan mo kung anong itsura mo. Wala kang confidence. Tama po ba? No, parang hindi ka magiging panatag. So sa mga Kristiyano, ganoon din. Kapag ikaw ay nagpapasa ng salita ng Lord ng mabilisan, napakalaki po ng tawag doon ng possibility na hindi mo matandaan kung yung binasa mo. Amen po ba? Ano yung, ayan minsan nagkakaroon ng biruan. Anong devotion mo ngayon? Nag-bless talaga ako. Grabe yun. Parang gusto mong kuhanin sa'yo, parang check mo eh. Kasi hindi mo matandaan kasi mabilis. Amen po ba? Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Kapag meron po kayong devotion, it's meant na pangawakan mo yan mula umaga hanggang gabi. Kaya nga po sinabi, di ba sa Joshua, didiliin mo to araw at gabi. Pag sinabi didiliin, sabihin, isipin mo lagi, paikutin mo sa isip mo. Paano mo paikutin kung nawala? Paano mo paikutin kung nakalimutan? Paano mo mahihimay-himay? No? Kung hindi mo napatandaan. Amen po ba? So, kapag nagpapasa tayo ng salita ng Lord, dahan-dahan para hindi mo makalimutan. Amen? Kaya nga po, ang sa atin, di ba? Ang parang tawag doon, payo sa atin sa pagbabasa ng salita ng Lord, kung ikaw talaga ay hindi kaya mong tumanda ng mahaba, okay lang kahit maikli. Basta ang mahalaga, huwag mong makalimutan. Amen po ba? Amen. Ayan, next. Pangatlo, they fail to obey what the word tells them to do. Bakit nga ba nandiyan nape-fail? Bakit? Kasi nakalimutan. Mabilis, dahil mabilis tinignan, nakalimutan. Kung nakalimutan mo, paano ka susunod? Parang ganito lang yan. Anak, bili ka nga ito ng kangkong sa palengke. Pagpunta mo, ano binili mo? Talbos. Ano ba yun yung ng kangkong? Yung talbos ng kamote. Alam niyo nangyari sa akin yan. Pinatukan talaga ako ng ate ko eh. Kangkong. No? Dahil inis ako. Dahil ayaw ko magpa-utos. Ayaw ko utusan ako. Pag galing ko sa palengke, nabili ko talbos. Pinalo sa akin. Anong gagawin siya? No? Ang hirap yun na may pinapagawa sa'yo ang Lord nang galing sa kanyang salita. Pero dahil lang madali ka, nakalimutan mo. Sigurado, hindi mo masusunod. Amen po ba?
Kaya ano yung tawag doon? Ano ang tawag doon? Advice sa atin ngayon? Huwag kang magmadali sa pagbabasa ng salita ng Lord para hindi mo makalimutan. Dahil hindi mo nakalimutan, kaya mong sundin. Sige nga, dahan-dahanan natin para tayong mga bata, no? Pero ganun talaga eh. Pag nagbasa ka ng salita ng Lord, ano? Dahan, para hindi makalimutan, para yung masunod. Amen? Pwede ba yun? Ayan. So, parang pagtingin mo na sa salamin, dahan-dahan lang. Ang cute talaga ng mata ko. Pag titignan ko yung ilong ko side view, huwag na lang. Ngingiti ako, kaya pala napangasawa ko talaga itong asawa kay talagang killer smile. Di ba yung mga ganun dahan-dahan? Huwag yung nagmamadali ka para alam mo kung anong itsura mo. Sa pagbabasa mo ng salita ng Lord, ganun yung mangyayari. Pag dahan-dahan ka, hindi mo makakalimutan at masusunod mo dahil alam mo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Galing ng Lord, ano? Talagang ayaw niya na malagpasan ka ng salita niya. Kasi dito ka magbe-benefit ng gusto. Ayaw niya nagmamadali ka. Kasi napakayaman ng salita niya, sayang naman kung malalagpasan ka lang. Parang ito lang yan. May dadaan dyan. Oh, may dadaan mamaya. Magbibigay ng, magbibigay ng pagkain. Di ba? So dahil hindi ka nakinig, dumaan na, lahat meron ng bit-bit, ikaw wala. So sa salita ng Lord, ganun, ayaw niyang makalimutan mo para matanggap mo kung ano yung blessing na hinihanda niya na nagmumula sa kanyang salita. Amen po ba? Ayan. So pangalawa, as a mirror, syempre, nandiyan dyan yung word na restoration. Pag sinabi restoration, ano yan? Inaayos. Kaya nga pag tumingin ka sa salamin, di ba? Doon mo naaayos yung buhok mo. Tanungin ko nga, sino sa umagang ito ang hindi nakatingin sa salamin kanina? O, di ba wala? Sino sa umagang ito ang tumingin sa salamin? Anong mga inaayos nyo? Buhok? Yung, ano ba? Mukha? Ngipin? Ayan. Di ba lahat? Ibig sabihin, kasi pag tulog mo, alam niyo ba yung itsura natin, talagang nawawala sa sarili pag pag-iisip mo. Pero pag tumingin ka sa salamin, nare-restore. Inaayos. Amen po ba? So sabi nga po, no, alam niyo ba na ang salita ng Lord ay ito rin ay inihantulad sa isang tubig. Sabi niyo nga, tubig. Sino po dito ang kapag naligo, paglabas, mabaho pa rin? Sabi no, kahit hindi ka nagsabon, medyo bumabango-bango ng konti. Pero pag nagsabon ka, mas mabango. Pero kailangan pa rin ang tubig. Sabi nga no, water is for washing, no? Ito daw ay picture din ng isang salita ng Lord o ng salita ng Lord na ito ay merong cleansing power. Sabi nga, cleansing power. Cleansing power. Kasi nung unang panahon wala namang sabon eh. Maniniwala ba kayo? Wala. Palo-palo lang. Sa katawan natin, ano ang higit na makakapaglinis ng katawan? Tubig. Kapag nagtanong ka sa doktor, ano po ba ang magandang gamot sa katawan? Nasasabihin ng sa'yo talaga, anong mahalaga? Meron ka ng sapat na tubig. Amen? Napakahalaga po ng tubig sa katawan. Ibig sabihin, kung ang salita ng Lord ay inihatulad sa isang tubig, ito rin yung mahalaga sa atin. So sabi nga po dyan, ano? Yan, sige. Itong John 15 verse 3, sabi dyan, ano? Na tayo ay nilinis na dahil sa salitang ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, ang salita ng Lord, tandaan natin, ito lagi ang naglilinis sa atin. Sabi nga po, the church is sanctified and cleansed with the washing of water by the word of God. Saan niya may nilagay ako dyan? Sige, Ate Robilin. Sabi po, no? Yan, sunod. Yan. When the sinner trusts Christ, sabi dyan, tayo ay nalinis na. Naniniwala kayo? Amen. Amen po ba? Amen. Nung tayo ay tawag doon tumanggap sa Panginoon, tayo ay nilinis na. Ba't dahil ang tanong, nasan pa tayo? Nasa langit na o nasa lupa? Lupa. So, meron pa bang tendency na magkaroon tayo ng dumi sa kamay at sa paa? Amen. Tatanungin ko, may tendency ba na magkaroon tayo ng dumi sa kamay at paa? Amen. Ang tawag doon, defilement. Sabihin po, defilement. Amen. So, kaya kailangan natin ng tawag doon salita ng Diyos para itong defilement nito ay malinis sa atin.
para ang mga tao din, ang mga dumi na to ay maalis sa atin. Sabi nga the mirror of the word is not only examines or reveals our sins, but it helps us to cleanse us as well. Sabi nga po na ang salita ng Diyos ay lagi may promesa. Dito natin mababasa na ang bawat nagagawa mong kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Tanungin natin ngayon, sino dito yung nakakagawa ng kasalanan laban sa Lord? Amen. Wala makakapagsabi dito na, hindi ako, Christian na ako. Hindi. Kaya nga natin kailangan ng salita ng Lord kasi ito ang magpapaalala sa atin that God is gracious and merciful. Amen. Dahil lumalakad pa tayo dito sa mundo. Amen. Nagkakaroon pa rin tayo ng defilement. Amen po ba? Amen. Tingnan natin sa istorya, saan hinugasan ni Jesus si Pedro? Tubig. Sa parte ng katawan. Sa paa. Ayan. Di ba sabi niya, isama mo na yung ulo ko, katawan ko, kasi nung sinabi niya, hindi ka makakaroon ng parte sa kaharian ng Diyos. Ano sabi sa kanya ni Jesus? Malinis ka na. Amen. Pero ba't hindi kailangan hugasan sa paa? Kasi meron pa rin defilement na nangyayari. Ibig sabihin, we are Christians, we are saved by grace, but then nakakagawa pa rin talaga tayo ng kasalanan. Kaya kailangan natin na maglilinis sa atin, kailangan natin na magpapaalala sa atin na huwag na nating ulitin. Amen po ba? Huwag yung salita ng Lord, yung grace ng Lord, tandaan natin na hindi ito binigay sa atin ng Lord para maging paulit-ulit tayo. Kundi pagpaalala sa atin na huwag mo nang ulitin. Amen po ba? Kaya nga diba lagi ko nababanggit sa inyo na iba yung pinipiling magkasala, iba yung nagkakasala. Amen po ba? Dapat malino sa atin yun. But then, paano ko mapapaalalahanan nga kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Para lagi tayong nalilinisan ito. Amen po ba? Pwede po ba yun? Amen. Ayan. So sabi nga po, it is by the blood of Christ that cleanses the guilt, but the water of the word helps us to wash away the defilement. Ibig sabihin, yung guilt mo na makasalanan ka, naalis na yun ng Lord, pero yung alam mo nakakasala ka pa, ang salita ng Lord na tutulong sa'yo para magpalinis sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So if we stop with examination, kung hindi tayo nagpa-examine sa salita ng Lord, hindi mangyayari ang restoration. Pero kung naging maingat ka sa pagbabasa ng salita ng Lord, darating sa iyo ang tinatawag na restoration. Amen po ba? Ayan po yung ginagawa mo sa salamin, di ba? Nire-restore mo yung itsura mo, inaayos mo yung pananamit mo. Amen? Kaya ngayon, papasok tayo sa huli. Yan, palakpakan naman natin. Huli na. Dapat, 11:15. Pero I pray na hindi ito yung mabilis lang na wala tayo natututunan, kundi nauunawaan natin. Amen po ba? May natututunan ba? Amen. Ayan, sige, mamaya magtatanong ako. Joke lang. Ayan. Kaya po sa pangatlo, nakalabas na pala. Meron po yung tinatawag na transformation. Amen. Kaya nga po, ang salita ng Lord, ito yung dapat na nagpapakita sa atin kung anong itsura natin talaga, anong kalagayan natin. Amen po ba? Ang salita din ng Lord, ang nag-aayos sa atin, at ang pinakahuli, ang salita ng Lord, ang nagbabago sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, pagbabago. Pagbabago. Sa bawat araw, alam ko, ang bawat isa sa atin, naghahangad ng pagbabago. At bilang Kristiyano, ang hangad natin lagi ay ikaw yung maging tao na magagawa mo kung ano yung nakakalugod sa harapan ng Lord. Amen. Meron pa rito, ang hangad mo, bigyan ng sakit sa puso ang Lord. Di ba hindi? Kaya ka na pumupunta dito dahil gusto mo, Lord, gusto mo pong mabago talaga eh. Pero walang ibang way para ikaw ay mabago, kundi mabasa mo ang salita ng Lord. Amen? Kaya nga, kung maaalala niyo yung tinuro ko, na galing din sa salita ng Lord, na hindi lang tayo basta niligtas ng Lord at iniwanan ka na. Kundi nung niligtas ka ng Lord, bibigyan ka na, nagabayan ka pa niya kung paano ka mabubuhay para sa Kanya. Amen. Para yung panibago simula mo, hindi na yung katulad na parang ikaw lang. Kundi ngayon, sa panibago simula mo bilang Kristiyano, lahat na nakakbangin mo, guided ka ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya darating yung transformation. Sabi na
after the Lord restores us, He wants to change us so that we will grow, in grace and not commit that sin again. Ang isang taong na-transform, hindi yan yung dapat na umuulit-ulit. Amen po ba? Hindi dapat yan yung mas pinipili mo lagi na alam mo ng mali, gagawin mo pa rin. Pero sabi nga hindi ganun kadali kasi yun. Sasabihin ko sa inyo, sabi nga, hypocrite lang ang magsabi na madali magbago. Amen. Kaya nga, hindi dapat natin kinukondem ang kapatid natin, hindi natin dapat kinukondem ang sarili natin. Let God's Word, ang mangusap sa atin. But then, huwag din natin gawing tawag ng excuse. Kasi nga, anong dapat nangyayari pag nagpapasa ka ng salita ng Lord na tututo ka. Amen po ba? Amen. So, dapat natatransform ka. Kaya ang gawain ng Panginoon, noon sa kanyang salita, i-transform tayo. So sabi niya as Christians confess their sins and claim forgiveness, we must grow spiritually and conquer self and sin. Dapat daw matututunan natin sa buhay natin na makonquer natin yung self. Ano yung self dyan? Yung tinatawag na sinful nature. Sino yung mga nag-aaral ng nakaraan? No? Dapat ng pag-aaralan mo, na yung tawag din yung tawag ng laman. Yan. Sabihin nyo nga tawag ng laman. Napakarami po ng tawag ng laman. Hindi lang po yan about sa mahahalay. Ang dami po. Bisyo, anuman. Marami po. Pero sabi nga dyan hindi mangyayari yan na makukonquer mo yung self mo at yung kasalanan kung hindi ka nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, hindi ka magkakaroon ng transformed life. Kaya nga po, next? When a believer spends time looking into God's Word, ano daw ang dapat nakikita natin at sino nakikita natin? Sino? Si Jesus Christ. Ang salita ng Lord, alam niyo po ba, nang mula pa po sa Genesis, si Jesus Christ na ang inirepresenta. Diyan na nabanggit yung seed. Seed na naman tayo. Seed of a woman. Si Jesus Christ yun. Yung iniantay na ng Savior, si Jesus Christ yun. Yung tabernacle, si Jesus Christ na nare-representa. Alam nyo ba, pati yung arko. Kay Noah, si Jesus Christ pa rin yun. Bakit? Sinabi diba, ni Jesus, I am the door. So, sino yung pumasok doon sa pintuan ng arko, yun yung mga naligtas. Amen po ba? Amen. At ngayon, sa binabasa mo dito, dapat dito, mas makilala mo kung sino ang Panginoon nating Yesu Cristo. Amen po ba? Kaya nga ang goal natin, Christ likeness. Hindi pastor likeness. Hindi FCC likeness. Kundi Christ likeness. Kaya sa pagbabasa mo ng salita ng Lord, hindi ka matatransform kung hindi mo intently na sinasabing, Lord, gusto kong mas makilala ka pa. Amen? Kasi sino ang gusto natin magaya? Dapat si Jesus Christ. Amen? Sige, tingnan mo nga kayo. Ayan. Di ba parang, ganyan ba jura ni Jesus? Ganyan ba? Kahit sino sa atin, pero yung dapat, yung glory ng Lord, makita sa atin. Pero hindi yan mangyayari kung hindi ka nga intentionally na nagbabasa at natututo at ginagawa ang salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi niyan ano pa ba? Yan, we do not become spiritual Christians overnight. Ulitin ko, hindi daw tayo nagiging malago na Kristiyano ng isang magdamag lang. Yes. Pero ba rito, pagkatanggap, sige po, send me and I will go. Diba? Hindi Kailangan talaga matuto ka pa. So, malago na ako, hindi po. Tandaan natin, ang Christianity, it is a process. Amen. Pero wag ka naman lagi yung process mo, step 1. Parang yung, ganito lang, tingnan niyo ako. Lord, gusto mong patuloy sa'yo. Lord, susunod ako sa'yo. Mga bante ba? Bakit kaya pabalik-balik lang? Kasi hindi natututo, hindi
nagpapasakop, hindi nagpapakumbaba, at actually sa lahat, hindi sumusunod. Amen po ba? May mga nagmamarcha tayo dito. Pag sinabi niyong pasulungkad, ano dapat nangyayari? Mga bante, di ba? Una, patakda, ukad, ganun. Pag sinabi pasulungkad, di ba dapat abante? Sa ating mga Kristiyano, yung tinatawag na proseso, dapat may nangyayaring progress sa atin. Ibig sabihin, umaabante tayo, dapat umalago tayo. Amen? Ang sabi nga nila, hindi naman nagmamadali. Pero mahalaga, one step at a time. Ibig sabihin, kahit matagal, kahit ganyan lang yung hakbang mo. Ang mahalaga, ano daw? Umuusad ka. Amen? Ang mahalaga, umuusad kapatid. Ang mahalaga, umaabante ka kahit mabagal. Hindi naman sinabi ng Lord, mabilisan, dito mabilisan. Ano sabi? Pasunod-an. At hindi naman sinabi madaling sumunod. Pero kailangan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan. Gusto ng Lord, pagpalain ka. Kaya nga, di ba, sinabi ba ng Lord, ang kulit mo, bahala na, lumpuhin na kita. Hindi naman eh. Pero binabalik at binabalikan ng Lord. Kasi kailangan, gusto niya, mabanti ka. Kahit ganyan lang yan. Kasi yung small step, magiging bigger step yan pagdating ng panahon. Amen po ba? Pero pa rito, pinanganak yung baby, nakita nyo, tumakbo agad. Baka mas tatakbo rin kayo agad. Ay, anak! Hindi, di ba? Saan sila nagsisimula? Small step, gagabay-gabay pa nga minsan eh. No? Yung tayo magulang, nung hindi pa naglalakad, sana lumakad ka. Nung naglalakad ka, sana hindi ka muna lumalakad. Ano? Pero ang Lord, hindi naman ganun, di tulad natin. Kapag sinabi lumakad kasi ka, anak, takbo na. Pag sinabi takbo, ibig sabihin, dago ka na lagi. But then, it starts in small steps. Amen po ba? It takes a process. Kaya kapatid, huwag kang sumuko. Kung ikaw ngayon, no, sa atin dito may nagpapatuloy, pero naman ulit binibigyan ng pagkakataon ng Lord, huwag kang sumuko. Patuloy ka lang. Starts in small steps. Huwag mong maliitin yan. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. I-mind mo yung sarili mong paglakad sa Panginoon. Amen po ba? At kapag mayroon din naggagabay sa'yo, makinig ka rin. Amen? Amen po ba? So, ayun po yung mahalaga. It is a process. Saan tayo dapat makinig? Sa banal na Espiritu Santo. Kaya dito tayo, no, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo dito, huwag tayong tawag daw kukumparahan ng paglakad sa Panginoon. Ulitin ko, huwag tayong magkukumparahan ng paglakad sa Panginoon. Amen? No? Kasi, ang Lord ang bahala dyan. Ang mahalaga lang, lumalakad ka. Amen? Ang mahalaga lang, sumusunod ka. Ang mahalaga lang, nagpapasakop ka at nagpapakumbaba ka. Amen po ba? At dyan po, darating yung sinasabing transformation. Araw-araw, from glory to glory, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Sino dito yung gusto mong makita na ikaw ay nababago, na nagiging katulad ka ni Kristo? No? It takes a process. Sabi mo sa katabi mo, proseso yan, kapatid. Ayan. Tiyaga lang. No? Hindi ka iiwan ng banal na Espiritu Santo, tutulungan ka. Amen? Ayan. So, ano nga ba uli yung tatlo? Na ministry ng Word as a mirror. Una, for examination. Pangalawa, restoration. At pangatlo, transformation. Ano ang pinakasusi nito para mangyari ito? Magpasa ka ng salita ng Lord ng ano daw po? Dahan-dahan para hindi mo makalimutan at para iyong masunod. Simple lang po ba? Amen. Simple lang ano? Pag nakalimutan, next week tatanungin ko yan. Tatlong bagay lamang. So, napakahalaga po that we practice God's Word. Amen po ba? We do God's Word. Kaya nga sinabi dyan na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Amen? Amen. So, ang pananampalataya, ang pagbabasa, kailangan may kasamang pagsunod. At para masunod mo, dahan-dahan lang. Walang nagmamadali dito.
Hindi yung pagka-save ng Christine, bago mo na lang pala tayo, bukas pastor ka na. Dapat bukas evangelist ka na. Dapat bukas church leader ka na. Hindi. Dahan-dahan lang. Amen? Kapag basta ng salita na lang, dahan-dahan. Para hindi mo makalimutan. Ang sarap kaya ng isang bagay hindi mo makalimutan. Parang first love mo lang yan. Diba? Tanda ako, ano yung pangako mo sa akin nun eh. Ayan. Diba? Pag hindi mo nakalimutan, ang sarap gawin kasi alam mo yung step by step. Kaya mo kayang sundin. Kaya natin sundin. Para mapapractice natin ang salita ng Lord, kailangan natin matandaan. Amen po ba? So ngayong umaga, ano yung una natin pinag-aralan? Accept God's Word. Pangalawa, practice God's Word. Napakahalaga po ng dalawang bagay na yan. Huwag po natin ang kakalimutan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.